Hello po, magandang tanghali po sa ating lahat, sa buong ah, Makalelon Church, JA1. Nawa ay pagpalain po tayong lahat ngayong hapon na to. At ang focus po ng prayer na na-assign sa akin is about heart to serve wholeheartedly and sharing the gospel in season or out of season. Passion for the soul. At ang scripture po natin ay Matthew 9, verse 37 to 38. Ang scripture po ay babasahin ko. Sabi po dito sa verse 37, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. At last verse 38, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita at tayo po muna ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa oras na ito na pinagkaloob mo sa amin. At nawa, Panginoon, kami lumalapit, nagpapakumbaba. At anuman yung karumihan na nakikita mo sa amin, ngayong oras na ito, Panginoon, pakalinisin nyo lang kami ng inyong banal na dugo. At Lord, bigyan nyo pa po kami ng kalakasan upang napaglampasan namin ang aming mga kahinaan. Ito man na yung physical, spiritual, at emosyonal. Lord, palakasin nyo kami at bigyan ng kaalaman at karunungan, lalo na po sa oras na ito, sa ihahayag na salita. Panginoon, kayo po yung manguna, kayo po yung magbigay, Panginoon, ng kaalaman, lalo na po sa mga makikinig at manonood ng video na ito. Panginoon, nawa ay kayo na pong bahala ang umabot sa kanilang mga puso't isipan. Buksan niyo po, Panginoon, ang kanilang tenga, hindi lang ang tenga, kanilang puso, isip at maging ang kaluluwa upang ihanda ang kanilang sarili upang tumanggap ng inyong salita. Sa inyo po namin tinitiwala ang lahat at ang banal na spirito ang siyang manguna at kumilos sa bawat isa. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. At umpisa na po natin ang pagbabahagi ng salita. Ang sabi po dito, bago po ito sabihin ni Jesus, sabi po sa verse 35, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. At verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. At yun na nga po, yung verse 37, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ang nang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. At yung huling verse po, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. So, kung titingnan po natin dito na si Jesus po, marami po siyang pinuntahan at pinagaling na tao. At dito po makikita natin yung puso ni Jesus na maabot lahat ng tao. Kaya po yung tungkol po dito sa ating verse, na sabi niya is nahabag po yung Panginoon, no, si Jesus sa mga tao dahil nakita niya napakadaming tao, and then litong-lito, mga lupaypay, yung po yung parang walang buhay, yung tinitingnan ni Jesus na parang walang pag-asa. Pag sinabing lupaypay yung tao, yung nanghihina, at nalilito. At nakita po niya na wala pong naglilid, wala pong namumuno sa mga ito. At nahabag po siya na napakaraming tao. So, naihambing po
ni Jesus ang mga tao sa parang bunga o parang kumbaga example po natin is palay. Kung titingnan natin po na 'pag yung palay po is parang ano na po 'no, yung bunga na po siya na maganda na po yung tubo niya at malapit na po siyang ahinihin, ano po, ay napakaganda po niyang tingnan, ano po. At parang gano'n po yung tingin ng Panginoong Hesus sa mga tao. Napakadami na ano po at ang kailangan na lang po is anihin. Parang kung ihahambing po natin yung pag-aani, ibig sabihin ay pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito po yung gustong sabihin niya na kaya lang po may problema po dun, ano, sabi niya, napakarami pong aanihin, napakaraming tao na nangangailangan ng salita ng Diyos. Pero kakaunti po yung tao na makakatulong sa Diyos, kay Jesus, na para anihin o para magbahagi ng salita. Kakaunti lang po yung mga tao na handang magbahagi ng salita. Mas marami po yung mga tao na kailangang bahagian. At sabi po niya dito sa last verse, idalangin ninyo sa may-ari. So, kanino po ba tayo dapat manalangin? Ano po? Kahit si Jesus po, nanalangin po siya sa kanyang ama. Ano? Sa kanyang Amang Diyos, ano po, at doon po niya nais tayong manalangin. Yung mga tao na dapat makakatulong ni Jesus sa pag-aani ay dapat manalangin, ano, katulad ni Jesus sa ating Amang Diyos na padamihin yung mga taong maaaring gamitin ng Diyos para makapagbahagi ng salita. Ano po, para po maani na po yung anihin, ano po, yung mga tao na hanggang ngayon ay nalilito, nanlulupaypay, ano po, na kailangan na po nila na makarinig ng salita. Ano po, kaya po ang gusto ng Panginoon na magkaroon po tayo ng habag sa ibang tao. Sabi nga po sa kautusan, ano po, na una po is mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, ano po, at buong kalakasan, ano po, at ikalawa is mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. So, ito po ay panawagan sa atin ng Diyos ngayong oras na to na wake up, ano po, ah, alam ko po na ang Diyos ay tapat sa ating lahat. Ang Diyos ay hindi nagkulang lalo na po sa kanyang salita. Ano po, at ano po, inihanda na tayo ng Panginoon. Lalo na po sa mga matagal na pong Kristiyano. Ano po, ito na po yung oras para tayo ay tumayo, tayo manindigan sa ating pananampalataya. At meron lang pong tatlong karakter na gustong makita ng Panginoon sa atin. Ito po yung number 1 is, syempre po, gusto ng Panginoon is yung buong puso ka na maglingkod sa Diyos. Bakit po sinabi to ng Panginoon? Kasi kung mahal mo ang Diyos, dadalo yung pag-ibig ng Diyos sa iyong puso. At gano'n na lang yung pag-ibig ng Diyos, ano po, na hindi kayang pantayan at tapatan. Kaya pag naranasan mo ang matinding pag-ibig ng Diyos, hindi pwedeng hindi mo ito maibahagi sa iba. Kaya ang nais ng Diyos na maging totoo ka sa Panginoon, ano, mahalin mo ang Diyos, at pag minahal mo ang Diyos, buong puso mo rin itong ipagkakatiwala sa Kanya. At ang purpose po natin, kaya po tayo nakakilala sa Diyos, ay hindi para lang sa ating sarili, kundi ito'y para sa lahat. Ano po, gagawin po ng Diyos na gawin tayong ilaw at asin ng mundong ito. Kumbaga po ay ilaw, kahit maliit lang po siya, pero kung nasa dilim po siya ilagay, ano po, ay napakaliwanag na po nito. At kagaya po ng asin na kahit kaunti lang po ipatak mo sa niluluto natin, malaking pagbabago na po yung mangyayari doon, ano po.
magbe-blend na po yung lasa nun. At ganun po yung gustong gawin ng Diyos sa atin, mga nakakilala sa Kanya, na tayo ay buong puso na maglingkod sa Diyos. Ano po? At ang ikalawa po na nais makita ng Diyos sa atin ay yung pong desire natin, yung kagustuhan natin na maabot yung mga tao na hanggang ngayon ay hindi pa rin po nakakakilala sa Diyos. Maaring ito ay ating pamilya, ito ay ating kaibigan, ito ay ating kapitbahay, ito ay ating friend sa Facebook. Ano po, siguro naman po lahat ay may Facebook at makikita mo po doon sa Facebook na napakarami pong tao na uhaw po sa salita ng Diyos. Kaya po habang may time tayo, maraming paraan para makapagbahagi ng salita. At kung nahihiya ka sa personal, bakit hindi mo siya i-message? Wala na pong imposible ngayon. Lalo na po sa technology ngayon. Kaya kung ikaw po ay may habag sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, sa iyong kapitbahay, bakit hindi mo siya akayin sa Panginoon? I-share mo yung mabuting salita ng Diyos. Kasi malapit na pong bumalik ang Panginoong Jesus. Hindi po natin alam kung ngayon na ba, bukas, makalawa, po. Kaya maraming tao hanggang ngayon, makikita natin ng lulupaypay at nalilito pa rin. Kaya pag binigyan po tayo ng pagkakataong makapagbahagi ng salita, dapat po manindigan na po tayo. Wag po tayo mahiya at isipin lang po natin na kasama natin ang Panginoon at ang bahala, ang banal na Espiritu na magturo at gumabay sa atin. At ang ikatlong gusto pong makita ng Diyos sa atin ay yung pong pagtitiis po natin. Lalo na po sa mga situation. Yung pagtitiis po natin, kahit napakahirap po ng sitwasyon na parang wala ng pag-asa, na sinusukuan mo na yung pamilya mo, yung kaibigan mo, kasi kahit anong bahagi mo ng salita, ay hindi po sila naniniwala o hanggang ngayon ay hindi mo pa rin maakay sa Panginoon. Pero sa tiyaga lang po yan, at matinding panalangin. Hindi po pababayaan ng Panginoon. Lahat ng sabi nga po ang salita ng Diyos ay hindi babalik ng walang bunga. Kaya po yung ate pong salita ng Diyos na inibabahagi sa ating kapwa, ay ito po ay parang buto na itinatanim din natin sa kanilang mga puso. At paunti-unti po, ito po yung magbubunga, lalago. At hindi po natin namamalayan, sila po ay bukas na ang puso't isipan. Lalo na po sa ngayon, sa dami po ng kaguluhang nangyayari sa ating mundo ngayon. Ito na po yung right time para po tayo ay manindigan, tayo po ay magkaroon ng habag sa ating kapwa at magtiis, magtiyaga na meron at merong mangyayari. Kaya po, ipagkatiwala lang po natin ang ating lahat ng gagawin natin sa Panginoon. Kaya po, sabi nga po, lahat ng mabuting gawa ay nagmula at nagpasimula ay ang Panginoong Jesus. Kaya po, maraming salamat sa pakikinig. Ito na po yung panahon para buong puso tayong maglingkod sa Panginoon. At lahat ng panahon o oras, wala pong pinipili po. Maaari po nating ibahagi ang salita kahit kanino. Lalo na po sa ating pamilya, kaibigan, kapitbahay, at loved ones. At manindigan po tayo, magtiyaga po tayo, magtiis. Dahil alam natin na lahat ng pagtitiyaga at pagtitiis ay mayroong katumbas na pagpapala at gantimpala sa Panginoon. Kaya maraming salamat po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat at maraming salamat. God bless po sa ating lahat at tinitiwala ko po ang lahat ng nakinig na ito ay pagpalain
financially, spiritually, at emotionally. At nawa, Panginoon, palakasin niyo po sila at bigyan ng kalakasan ng loob para po makapagbahagi ng salita ninyo. At Panginoon, kayo na pong bahala sa amin, gumabay, promotekta, lalo na po sa gawa ng kaaway. At nawa, mas ilapit nyo pa po kami sa inyo at ang kalooban mo ang siyang maganap sa aming mga buhay. Sa inyo naming binibalik ang pasasalamat at pagsambang wagas sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.